Mayroong isang hindi opisyal na patakaran sa Noble Academy. Ang mga tunay na noble ay kumakain lang ng buwan-buwan na laman sa gilid ng panga ng isda. Kaya kapag may kumain ng isda at shell sa malalaking kagat, madali silang makikilala bilang anak ng mahirap. Ito ay larong aristokrata na idinisenyo ng 4 na pinakamayamang pamilya. Taon-taon, pumipili sila ng 1,000 mahihirap na estudyante. Pinagbibihis silang parang mayaman at aristokrata. Ang laro ay tumatagal lang ng 1 buwan. Kapag matagumpay mong nagawa, makakatanggap ka ng malaking premyo. Pero kapag nadiskubre ka, kailangan mong magtrabaho ng libre para sa 4 na pinakamalaking pamilya sa loob ng 80 taon. Ako naman, isang ordinaryong tao na araw-araw nahihirapan sa pagkain. Pero dahil sa isang hindi inaasahang aksidente, habang nagde-deliver ng pagkain, ako ang napili ng Noble Academy. Nakataas ang ulo ko. Tinitignan ko ang game invitation card na may gintong gilid sa kamay ko. Naalala ko ang nanay kong may sakit sa bahay. Sa huli, pumayag akong sumali. Nagpa siya akong makilahok sa kakaibang laro na ito. Sa araw ng pasukan, pinilit kong kumilos na parang malamig at elitista. Hinila ko ang suitcase ng isang premium na brand. Pumasok ako sa gate ng school. Sa gate, siksikan ang mga anak ng mayaman na nanonood ng gusto. Dahil, ngayon ang simula ng laro ng mga aristokrata. Lahat ay may excited na tingin. Nakatingin ng matindi sa mga magsisimula ng pagbibihis. Alam ko sa puso ko, gusto lang nilang makita ang mga mahihirap na pilit naging aristokrata. Nagpapanggap na mayaman, nagpapakita ng kaba at pagiging awkward. May naglagay pa ng pustahan kung ilang araw kaya tumagal ang mga mababa. Nang sumulpot ang gwapo kong mukha, agad nahilo ang lahat sa mga mayaman at mayaman na babae. Sa aking tingin ay may natural na malamig at aristokratang dating. Kaya't nagtakang lahat at napalingon. Mahinang binubulong ang paghula sa pagkakakilanlan ko. Nakakunot ang mukha ko. Tumingin sa masikip na mga tao sa gate. Sinilip ang basa at lubak-lubak na daan. Nagtaas ng kamay at nagkamot ng tenga na may iritasyon. Tinuro ko ang mayamang lalaking nakatayo sa gilid. Ibigay mo ang jacket mo, gagamitin ko pang panapa. Ayoko nang basa ang sapatos ko. Pagkasabi ko pa lang nun, nagulat ang pinagturuan kong mayaman. Grabe, sobrang yabang nito. Baka nga, ito na ang misteryosong tagapagmana na sinasabi. Matahimik bigla ang magulo nilang grupo. Walang naglakas loob magsalita. Kasi ngayong taon, may bagong twist ang 4 na pinakamayamang pamilya. Para mas mahirap ang laro, pinagkunwari nilang ang mga pinakamayaman na tagapagmana ay mga baguhang estudyante. Lahat ng top aristokrata in disguise bilang ordinaryong bata. Kahit maliit lang ang suitcase ko, premium brand naman. Hindi agad malaman ng karamihan kung ako ba'y totoong mayaman o kaya nagkukunwaring mahirap ang top aristokrata. Pinikit ko ang mata ko, malamig ang ekspresyon ko. Para bang wala akong pakialam sa kahit sino. Sa bawat sinulyap ko, napakaba ang mga mayaman at mayaman na babae. Parang lamig at takot ang naramdaman nila. Mukhang nagyayelo ang hangin. Walang naglakas loob gumalaw. Baka masaktan nila ang kilalang top aristokrata. Grabe, sino ba siya? Sob ang lakas ng dating niya. Pero may mga estudyante na mainit ang ulo sa akin. Sumagot ng mayabang, mukhang isa siya sa mga napili na mahirap. Mas magaling lang ang diskarte nito. Lumapit ako sa mayamang babae na hindi masaya. Sa harap ng mga nagulat na mata, sinampal ko siya agad. Anong sinabi mo kanina? Lakasan mo, hindi ko narinig. Pagkatapos, kinuha ko ang panyo sa bulsa ko. Nagbura ng kamay na may inis. Nagulat ang lahat na sobrang bilis kong kumilos. Nag-ingay ang buong paligid. Grabe, anak yan ng top 1-0 mayaman sa mundo. Anak yan ni Wei Dafu. Naglakas loob siyang saktan. Isang lalaki. Saan ka nakakita ng lalaking nananakit ng babae? Parang sinabi niya lang ng ilang salita. Walang manners. Yung mayamang babae, hawak ang mukha, hindi makapaniwala. Simula bata, hindi siya nasaktan ng ganito. Galit na galit siyang nanginginig. Ang tapang mo naman, binugbog mo ako. Alam mo ba kung sino tatay ko? Tatay ko si Wei Dafu, top 1-0 sa mundo. Pag ginulo mo ako, siguradong yari ka. Hindi ko pinansin ang banta ng mayamang babae. Hinakbang ko siya para umalis. Sanay na siyang sinasamba ng mga tao. Ngayon lang siya hindi pinansin. Bigla niyang sinunggaban ang laylayan ng damit ko. Tumigil ka. Bawal kang umalis. Biglang may narinig na tunog. May nahulog na black card na may ginto sa sahig. May estudyanteng mabilis tumingin. Nagulat na tinuro ang sahig. Tingnan nyo. Ano yan? Lahat ay napatingin sa black card. Black card yan. Yung rare black card na 3 lang ang meron sa mundo. Nagtilian at nagtaka ang paligid. Umiti ako ng konti. Ang ganda ng pagkakatiming ng plano ko. Sulit ang perang pang fake dito. Nakataas ang ulo ko. Tinuro ang lalaking nagbigay ng jacket. Tinuro ang black card sa sahig. Pick up mo itong card. Sa'yo na yan. Namangha ang lalaki. Parang nanalo ng jackpot. Kahit parang pinapamigay ko lang. Hindi siya na-offend. Tuwang-tuwa pa nga siya. Mabilis niyang dinampot ang black card sa paanan ko. Binalik niya ng magalang. Grabe, sobrang mahal yan. Kahit 10 beses mo ipagamit, hindi ako maglalakas loob. Dapat mo nang itago yan. Tinignan ko siya na may inis. Kinuha ko ang black card gamit ang panyo. Hinagis ko ng dahan-dahan, direkta sa basurahan. Ang dumi na ng card. Paano mo gagamitin yan? Kung walang kukuha, itapon na lang. Yung estudyanteng may alam sa black card, humawak sa dibdib na parang nasasaktan. Ang sakit ng puso ko. 3 lang yan sa buong mundo. Pinatapon niya lang. Yung lalaki na nagbigay ng jacket. Mabilis nagisip. Akala niya ako ang mayamang nagkunwari. Maingat siyang nagtatanong. Hi, kaibigan. Ang pangalan ko ay Zeng Rui. May hotel business ang pamilya namin. Ikaw, sino ka? Zeng Rui. Tinatanong niya ang tanong ng lahat. Alam kong ito ang unang pagsubok ko dito. Sa school ng mga aristokrata, kapag pumasa, makakasali ako sa laro. Kung bumagsak, lagot na. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ang nerbiyos ko. Sagot ko ng malamig. Sino ako? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Dumating ang student council. Tumayo sa harap ng malamig na bagong estudyante. Ikaw si Gumuyan, di ba? Report sa first day ng pasukan. Ikaw na lang ang hindi nakapag-register. Tara, sumama ka na. Pagkasabi nun, nagkaingay sa paligid. Ang apelido niya ay Gu, di ba? Siya yung top tier na pamilya na matagal nang hindi lumalabas. Young master ng Gu family. Sabi nila, yung Gu na iyon kakabalik lang ngayon sa bansa. Di inasahan, bigla siyang nadala dito. Mukhang gumastos talaga ng malaki ang school sa laro na to. Yung elitistang batang babae na maangas kanina. Agad na nagtago sa likod ng crowd. Takot siyang gumanti ako ng malakas. Mas naging masyadong magalang ang ugali ni Zeng Rui. Agad niyang kinuha ang bagahe ko. Ako na ang magdadala ng gamit mo. Kahit maliit lang, hindi dapat ikaw ang mag-asikaso. Akin na lang to. Pinatunayang tapat ni Zeng Rui. Hawak ang dibdib niya. Kunwari, wala akong pake, tumango lang ako. At diretso lang akong naglakad papunta sa harap. Tahimik ako
akong napabuntong hininga ng walang nakatingin. Hindi ko namalayan, napatingin ako sa mga young masters at mga mukha ng young ladies. Nakita ko na lahat, may respeto sa mata nila. Ang alam ko na, yung kakabalik lang sa bansa, ang pagkakakilanlan ng young master na established na. Sulit ang 5 buwan ko ng pagpili. Dahil sa school na to, halos lahat ay galing sa elite families. Konting pagkakamali, mabubuking agad. Dapat magkunwari na mysterious at mayaman talaga para ma-intimidate ang lahat ng young masters at ladies. Ang reputation ng young master nakakabalik lang. Tamang-tama para maitago ko ang kawalan ko ng pamilya dito. Pagkatapos ng enrollment, lumakad akong kampante sa campus. Habang naglalakad, hindi ako humanga sa mga bonggang gusali ng school. Kalma lang ang hitsura ko. Parang naglalakad lang sa sariling bakuran. Cool at mataas ang dating ko. Mas naniwala pa silang young master nga ako. Mas tumaas ang respeto nila. Hindi nagtagal. Huminto ako sa harap ng luxury villa. Tinuro ko ang unahan. Ayos dito. Dito na lang ako titira. Grabe. Dito nakatira ang mga heirs ng 4 na big financial groups. Paano niya nagawa yun? Isang babaeng estudyante nagulat at napasigaw. Nakita ni Zheng Rui na nahihirapan ang batang lalaki. Young master, may ibang lugar na hindi naman masama. Palitan na lang natin. Hindi ko pinansin ang suggestion ni Zheng Rui. Diretso akong pumasok sa villa. Tinuro ko ang kwarto. Mukhang okay ang kwartong ito. Tanggalin mo lahat ng gamit niya dito. Palitan mo ng bagong gamit. Linisin mo na rin. Takot si Zheng Rui. Pawis na malamig ang tumulo. Ito ang kwarto ng pinaka-agresibo sa 4 na financial groups Eurosti ang Hound. Kung makita niya tayo dito, wala na kaming parehas. Wala akong pake, sino ba siya? Bigla, isang die-hard fan ni Hunter nag-init ang mata. Gusto talagang lumapit at depensahan siya. Pero pinigilan siya ng iba. Gusto mo, mabaliw? Yung Gu ang apelido niya. Ayaw mo na mabuhay. Naging kalma ang die-hard fan. Pinanood lang niyang tinatapon ang gamit ni Hunter. Isa-isa, nilaglag mula sa taas. Tunog ng bagsak, marinig sa baba. Nagkaroon bigla ng commotion. Nagpakabaliw ba siya? Gamit yan ni Hunter. Tinapon lang ng ganun. Si Zheng Rui, walang pag-aalinlangan sa mata. Agad siyang tumawag sa phone. Mabilis at magalang ang tono. Hello, dalhin mo ang tao rito ngayon. Lahat ng gamit ni Hunter sa room. Bumili ng pareho, exactly the same specs. Huwag lagpasan sa quality. Pagkatapos ng tawag, nagsilip siya sa baba. Mukhang eager magpakabait si Zheng Rui. Madali na ayos ang mga bagahe. Pagkasara ko ng pinto ng kwarto, ramdam kong wala na yung mga mata sa likod ko. Nag-relax kaagad ang mukha ko. Bumaba ang guard ko. Umikot ako at bumagsak sa malambot na kama. Buti na lang, nailampasan ko unang hamon. Para sa larong ito ng mga elite, talagang naghandang mabuti ako. Nag-resign ako sa lahat ng part-time jobs at kinuha ang 100,000 deposit ng school. Naghanap ng detective months ahead. Sinuri lahat ng info tungkol sa mga rich families. Tinake note ang detalye sa notebook. Habang nagpre-prepare, alam ko ang background ng lahat dito. Maalala ko lahat ng personality at history nila, lalo na ang info ng 4 na big financial families. Talagang kabisado ko. Nangutang pa nga ako ng 1 milyon. Alam ko sa sarili, pag nagdesisyon ako dito, dapat magtagumpay sa larong ito. Hindi pwedeng mag-fail. Kung hindi, habang buhay akong hahabulin ng utang. Umupo ako. Kinuha ang picture namin ng nanay ko. Naging seryoso ang mata ko. Ngayon, kailangan ko magtagumpay sa disgisa sa loob ng 1 buwan. Makakakuha ng malaking reward at dapat talagang umakyat ng level, maging tunay na elite. Pag nakamit ko ang power, hindi na dadanas ng hirap. Ako, ayaw ko nang maging ordinaryong tao na inaapakan. Palihim akong nangako sa sarili. Dapat nasa tuktok na ako ngayon. Second day ng school, saktong bell na ng klase, pumasok ako sa classroom. Biglang lahat napatingin sa akin. Nagpakita ako ng mataray na attitude. Hinayaan kong mag-init ang mga tingin nila. Umupo ako sa corner malapit sa bintana. Yung mga dating nasa tabi ko, pag nakita akong dumating, lahat sila lumipat ng ibang upuan. Takot silang magulo ako. Totoo o hindi, mukhang guyang master talaga ako. Wala naman akong ginawa, pero lahat ng tingin, nakatutok pa rin sa akin. Tapos, si Tangtang, here ng big financial group, naupo sa tabi ng batang malamig ang aura. Nagulat at nagtaka lahat. May nagbulong-bulong pa. Tangtang, matindi ang status. Bakit lumapit siya sa batang di alam ang background? Baka gusto niyang i-reveal ang totoong identity ng batang iyon. Ako, na nakahiga sana at paslit. Narinig ang usapan sa paligid. Napahinto ako bigla. Si Tangtang, sa 4 na hairs. Pinaka-naive at mabait. Umiti ako ng konti. Mukhang, chance ko na ito para pumasok sa elite world. Umupo ako. Tumingin kay Tangtang. Nag-offer ng handshake. Pagsabay, nagsigawan ang buong class. Si Tangtang, naguguluhan, tumingin sa akin. Tinamaan ako ng araw sa mukha sa bintana. Nagmukhang mas prominent ang hitsura ko. Lalo akong naging special at kitang-kita. Ang gwapo ng lalaking ito. Si Gu Senior ba ito? Hindi nakita ni Tangtang ng ganitong kagandang lalaki. Napahanga agad siya. Dati akala ko na offend ako, pero bigla nawala yung pakiramdam. Sa halip, naging parang batang babae akong mahiyain. Nagpakita na ako ng konting kababaang loob tulad ng isang dalaga. Ang eksenang ito ay mabilis na naging viral online. Exclusive lounge ng 4 na malaking pamilya. Si Jai Hanzhou ay nakaupo sa custom na leather sofa. Nakakunot ang kanyang noo. Serious siyang tumitingin sa forum na may magagandang picture naming dalawa ni Tangtang. Si Jai Hanzhou ay parang walang pakialam. Nag-scroll siya sa comment section ng post, pero tumigil ang daliri niya sa isang diskusyon tungkol sa batang amo ng Gu family. Doon siya napahinto sa pag-scroll. Tumaas ang kilay ni Jai Hanzhou. Kakapasok lang sa school ang batang Gu. Nag-confess agad siya kay Tangtang, ang pinakaprotektadong anak ng Tang family. Ang tapang niya. Pero bakit hindi ko pa siya nakikita kahit kailan? Sa tabi niya, si Leng Yujian na nakasuot ng gold rim glasses. May matapang na aura ng isang dalagang boss. Nag-relax lang siya at sumagot. Tumingala si Leng Yujian. Nag-stay siya sa abroad noon. Normal lang na hindi mo siya kilala. Ba't ka nagulat? Bigla akong napatingin sa forum at nakita yung batang lalaki. Nagulat ako saglit. Tahimik kong hinigpitan ang kamao ko. Pero nagkunwari akong wala akong nakita.
Titig ni Jai Hanzhao sa photo sa phone. Naramdaman niyang kakaiba. Kahit galing sa elite na pamilya, hindi naman dapat walang balita kahit konti. Mukhang confused si Jai Hanzhao. Nagpausbong ito ng curiosity kay Lik Xiao na dati ay walang ginagawa. Naging curious siya agad. Mabilis niyang kinuha ang phone ni Jai Hanzhao. Gusto niyang malaman kung sino yung taong nagpabago kay Jai Hanzhao. Yung taong naging dahilan ng ganitong reaksyon. Ano ba itsura niya? Hindi napansin ni Jai Hanzhao. Nakuha ni Lik Xiao ang phone niya. Bago pa siya makareact, tumalon si Lik Xiao at umupo sa kabilang sofa. Binuksan niya ang phone at pinalaki ang larawan ng batang lalaki. Siya ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nakasilaw sa araw ang makisig na binata. Napanganga si Lik Xiao. Ang ganda niya, grabe. Ang ganitong itsura. Bakit ngayon ko lang nalaman? Tumango si Jai Hanzhao nang may pagsang-ayon. Sa ganitong itsura niya, dapat may balita siya sa circle. Bakit walang kahit isang impormasyon? Baka may tinatagong sikreto dito. Jai Hanzhao, parang nag-iba ka na. Dati hindi ka interesado sa ganitong bagay. Hindi ka naman curious kahit konti. Nagulat si Jai Hanzhao. Agad siyang tumanggi. Ganun ba? Wala lang, napaisip lang. Pure chismis lang. Ano ba pinag-usapan nila? Hindi na naririnig ni Lik Xiao. Nakabantay lang siya sa phone. Nakatingin sa batang lalaki. Hinaplos niya ang mukha ng binata. Napangiti siya ng may kapilyahan. Siguro yan mukhang interesting. Tanghali na. Lahat ng mga anak ng mga mayamang pamilya ay nasa kantin. Nasa sulok ako ng dining hall. Tinitingnan ko ang steam grouper sa plato ko. Nagulat ako. May unwritten rule sa school na ito. Tunay na maharlika kumakain lang ng moon-shaped meat sa panga ng isda. Kaya pag may kumain ng likod ng isda, malalaman agad na anak siya ng mahirap. Ito yung pangalawang test ng larong elite. Para sa mga outsider, ito ang pangalawang pagsubok. Marami ang nabisto dito. Matapos mabisto, tuluyan ng napahiya. Nag-practice ako bahay ng half month para dito. Nag-ensayo ako ng mahigit 2 linggo bago sumubo. Habang walang reaksyon ang mukha ko, inilapit ko ang chopstick sa moon-shaped meat sa panga. Ramdam ko agad, kahit ang mainit na tingin sa paligid ay umliit. Muyan kuya, biglang dumaan si Tangtang, dala ang tray. Umupo siya sa harap ko. Tumingin siya sa steam grouper ko. Nag-approach siya sa akin. Muyan, mahilig ka rin sa isda? Wow, pareho tayo. Hindi ako tumingin. Bahagyang tumango lang ako. Sumagot ako ng simple sa tanong ni Tangtang. Kahit nag-explain na ako na yung confession kanina ay joke lang talaga. Pero unexpectedly, sobrang lapit si Tangtang sa akin. Tuloy-tuloy siya sa harap ko, animated magsalita. Nagkukwento siya ng mga chismis sa school. Naging relaxed ako sa atmosphere ni Tangtang. Unti-unti akong kalmado. Bumalik ako sa grouper, kinuha ang chopsticks. Nagkamali ako, muntik ko nang kuhanin ang likod ng isda. Nagulat ako, biglang nilabasan ako ng malamig na pawis. Kahit nag-practice ng half month, sanay ako sa likod ng isda dahil yun ang kinalakihan ko. Nakansin ni Tangtang ang ginawa ko. Agad niya akong pinigilan. Hoy, teka, bawal yung likod ng isda. Huwag mong kunin yan. Kakabalik mo lang mula abroad. Siguro hindi mo alam. May rule dito sa school. Kumakain lang ng moon-shaped meat sa panga. Kung hindi, mapagkakamalan kang mahirap. Akala niya galing ako sa abroad. Hindi ko alam yung mga patakaran dito. Sinabihan niya ako ng mabait. Buti na lang simple lang si Tangtang. Naniniwala siya sa identity ko. Kung hindi, mabubuking ako. Kalma lang ang mukha ko. Dali kong binago ang direksyon ng chopsticks. Kinuha ko agad ang moon-shaped meat. Kinain ko ito. Umiti ako ng bahagya kay Tangtang. Huminga ng maluwag si Tangtang. Alam ng lahat si Kumuyan kuya. Paano niya kakainin ang likod ng isda? Takot lang pala siyang mag-aksaya. Ang bait talaga ni Kuyan. Mukhang gusto ko na talaga siya. Eksklusibong restaurant ng 4 na malaking pamilya sa ikalawang palapag. Liezhao. Napansin agad niya na muntik ko nang kuhanin ang likod ng isda. Umiti siya ng may malalim na ibig sabihin. Tiningnan niya si Jai Hanzhao sa tapat. Tinaas ni Jai Hanzhao ang hawak niyang wine glass. Hanzhao, nakita mo ba yun? Gusto palang kainin ang likod ng isda. Si Kumuyan gustong kainin ang likod ng isda. Tiningnan niya nang may pagsusuri ang malamig na binata sa ibaba. Biglang tumayo si Liezhao habang nagsasalita. Naglakad pababa. Kasabay nito, tahimik akong kumakain sa harap ng mesa. Bigla, isang itim na anino ang humarang sa ilaw ng kantin. Sabay kaming tumingin ni Tangtang pataas. Ang una naming nakita ay ang maangas na itsura ni Liezhao. Tinignan niya ang pagkaing nasa plato ko. Ang hapunang bahagi ng grouper halos ubos na. Mapanghamong initian ako. Anong kinakain mo, Young Master Gu? Tamad na inabot ni Xiao ang upuan sa tabi at naupo sa harap ko ng relax. Kita ang yabang sa kanyang mata. Iniabot niya pa ng konti ang plato ng isda. Bakit, natatakot ka ba? O baka sanay ka na sa buhay sa abroad? Nakasanayan mo na yan. Ang yabang ng mga sinasabi niya. Mahigpit kong hinawakan ang chopstick. Pinipigilang magalit. Hay, ang lantad ng pambubuli. Mukhang dahil lang sa isang maling galaw ko. Pinagdudahan na ako ng 4 na pamilya. Kailangan ko pa talagang mag-ingat. Maayos kong kinuha ang panyo. Pinunasan ang labi. Malamig kong tiningnan si Liezhao. Pakialamero ka. Nakikialam ka na naman. Baka naman crush mo ako. Pagkasabi ko pa lang, nagulat ang lahat sa paligid. Walang makapaniwalang naging ganun ako kalakas. Nagawa kong hiyain ang isa sa mga tagapagmana ng 4 na malaking pamilya. Namula bigla si Liezhao. Galit na tumayo at tinapik ang mesa. Anong sinasabi mo? Tumigil ka. Napaka-chismoso mo. Walang kwenta, straight na lalaki ako. Kailan pa nagka-crush ang straight sa'yo? Sino ba tong hindi kilalang batang to? Nakakatawa ka. Nagkunwari akong walang nakita. Tumayo ako habang hawak ang tray. Mayabang ko siyang tiningnan. Nga, hindi ka pa level para magustuhan ako. Pagkasabi ko, umalis na ako. Galit na tinitigan ako ni Liezhao habang umaalis. Sinundan agad ako ni Tangtang. Pagdaan niya kay Liezhao, mahina siyang tumawa. Yan ang bagay sa'yo. Kasalanan mo yan, ikaw na naman. Tumingala si Jai Hanzhao at narinig ang kaguluhan sa ibaba. Nagulat siya. Hindi niya akalaing natalo agad si Liezhao. Tahimik na iniikot ni Jai Hanzhao ang wine glass. Napangiti siya ng may ibig sabihin. Lalong naging interesante ang lahat. Bumalik ako sa classroom para maghintay ng klase. Nakatanggap ako ng kakaibang text sa phone. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Pero feeling ko, yung makakatawag kay Liezhao sa pangalan. Mga tagapagmana lang ng isa sa 4 na malaking pamilya. Napaisip ako ng malalim. Wala namang tumutulong sa akin sa kanila. Wala rin akong maisip na sagot kahit matagal ko nang iniisip. Kaya binitawan ko na lang ang phone ko. Isinantabi ko muna ang bagay na yon. Dahil kung sino man siya. Dahil nagpadala pa siya ng babala tungkol kay Liezhao. Ibig sabihin, di pa ako sa kanya peligroso. Makalipas ang ilang araw. Tama nga ang hinala ko. Tulad ng nasa text,
Si Lies Hao palagi nang nagpapapansin sa akin. Hindi niya ako pinagtripan ng harap-harapan. Pero mas nakakainis ang mga pinaggagawa niya. May daga sa desk ko, may glue sa upuan. O kaya, sinadya niyang magsalita ng jargon ng mayayaman sa harap ko. Pero di nadali ng mga kalokohan niya. Naibalik ko pa lahat ng mga trip niya sa kanya. Kaya nitong mga araw na to, kahit anong kalokohan. Ito ba yung sinasabi mong laro ng mayaman? Kaya nitong mga araw na to, kahit anong kalokohan. Pinapasa ni Kumuyan lahat kay Legang. Pinapasa ko lahat kay Lies Hao. Sa huli, hindi na kinaya ni Lies Hao. Nawala rin siya pansamantala, di na ako ginambala. Lumipas ang kalahating buwan. Naging intense na ang laro. Malapit na akong manalo at makuha ang malaking premyo. Sa mga araw na ito, lalo pang naging close kami ni Tangtang. Dahil din sa pangalan ko bilang Gu family. Maraming mayaman ang lumalapit sa akin. Unti-unti ring napupuno ang wallet ko. Parang ayos na sana lahat. Pero pagtagal, may butas din. Si Zheng Rui, na tumulong magbuhat ng gamit noon. Napansin niya ang kakaiba sa akin. Dahil nakita niya, 2 araw akong pareho ang suot sa isang linggo. Sa mayayaman, hindi normal yun sa mga batang mayaman. Patay, delikado to. Pagkatapos ng AV class, nabasa kong may naghalungkat ng bag ko. Takot na napatigin ako sa paligid. Nakita ko agad, si Zheng Rui napapatakas na. Naging alerto ako. Kahit, matagal ko nang itinago ang mga impormasyon ng mga mayaman. Alam kong katulad ni Zheng Rui, kung una siyang lumapit, pwede rin siyang magtaksil kapag nadiskubre niya ang totoo sa akin. Na dati akong mahirap na walang makain. Sa ugali niyang madamot, igaganti niya ako ng sobra. Biglang lumapit si Zheng Rui sa harap ko. Tinuro ang sapatos kong suot ko ng 3 araw. Yang Master Gu, yang limited edition mong sapatos. Nakasuot ka pa din yan, 3 araw na. Bakit ayaw mong palitan? Ang laki ng pamilya ni Gu. Wala bang pambili ng sapatos? Sinadya niyang isigaw yon. Napatitig agad ang lahat. Nagsimula na silang magbulungan. Ilang beses ko na ring nakita yung sapatos ni Yang Master Gu. Baka hindi talaga siya taga Gu family. Nagpapanggap lang sigurong mayaman. Peking tao. Lalong natuwa si Zheng Rui sa mga duda ng marami. Napangiti siyang mayabang. Kita ko agad na sinadya niya yun. Peke ang sapatos mo, no? Hindi mo ba alam? Gawa yan ng international designer. Deliberate na lumang style. Lahat ng peres. May espesyal na paggawa. Habang luma, mas mahal. Alam ko yung sapatos na yan. Sabi nila galing sa Master Kevin na kakauwi lang ng bansa. 3 lang yan sa buong mundo. Wala lang kay Zheng Rui. Inaakala niyang nagyayabang lang ako. Marami ang naniniwala kay Zheng Rui. Pero ang mga tunay na nakakaalam, nagulat. Pati ako, walang karapatang isuot yan. Paano nangyari yon? Di makapaniwala ang lahat. Hindi nila akalang may sapatos na mas mahal kapag luma. Napaatras si Zheng Rui sa gulat. Napangiti ako ng lihim. Sakto, ito ang plano ko. Mula nang makita kong hinawakan niya ang bag ko. Hinala ko nang mangyayari talaga ito. Para sa kontra-atake na ito. Naghara ako ng detective. Nahanap ko kung saan napunta ang limited edition sneakers ni Master Kevin. Hindi inaasahan. Meron palang isang pares na display sa museum. Gamit ang pangalan kong Elite sa exclusive school. Pinatigil ko ang responsableng tao sa museum. Sa sobrang yabang ng reputasyon ko, ginamit ko ang huling pera ko para magrenta ng sapatos sa museum. Sa loob ng 3 araw, sinadyang ipakita ko ang sapatos kay Zheng Rui para magduda siya sa pagkakakilanlan ko. Sinadyang utusan ko siya ng kung ano-ano para mairita siya. Sigurado aamin si Zheng Rui sa harap ng lahat. Pag nangyari iyon, makakaupo ako bilang tunay na Gu family prince at mapapahiya si Zheng Rui. Pagkatapos ng planong ito, wala nang magdududa sa akin. Tungkol sa paulit-ulit kong suot ng damit, akala nila dahil trip ko lang. Kaya pareho ang suot ko. Isang bato, 2 ibon. Planong perpekto. Hinablot ko ang kamay ni Zheng Rui. Pinuwersa ko siyang tumumba. Kinuha ko ang handa kong hollow block. Tinitigan ko siya ng malamig. Nanigas si Zheng Rui agad. Namula ang mukha niya. Hindi niya inasahan. Na alam ko na ang galaw niya. Naisip ni Zheng Rui, baka napasama siya sa legendary elite family. Anong kamay ang gumawa ng bog? Malamig ang pakiramdam na umakyat mula paa. Wala akong pake kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Hindi siya sumasagot. Walang pag-aalinlangang binasag ko ang pulso niya. Tumalikod akong umalis. Kumalat agad ang balita sa buong school. Narinig mo na ba? Nasira ang kamay ni Zheng Rui. Ano yun? Mukhang isang freshman na si Gumuyan ang gumawa. Si Gumuyan yung transfer student. Bakit niya ginawa yun? Sa exclusive lounge, magkakatabi ang 4 na major family. Yung rules ng elite game na ito, baka dapat baguhin na. Pinapaikot ni Yi Hanzhao ang ballpen niya. Binasag ni Cold Moon's word ang katahimikan. Siya ang unang nagsalita. Mukhang kailangan gawing mas mahirap. Nakakapagod na. Mag-usap kayo. Pupuntahan ko si Gumuyan, kuya ko. Hindi trip ni Tangtang ang game ng mga elite. Ikinabigla niyang tumayo. Tumalikod sabay umalis. Narinig ni Hunter All ang pangalan ni Gumuyan. Nanlabo ang mata, parang may plano. Nakangiti siya ng masama. Tungkol sa laro. Meron akong magandang ideya. Lumapit si Hunter All sa kanilang dalawa. Nagbulong ng sekreto. Siguradong mapapahiya si Gumuyan. Interesting. Agad tinanggap ang suggestion ni Hunter All. Kahit parang hindi gusto ni Cold Moon's word ang childish games. Pero sumang-ayon pa rin siya. Sang-ayon ako. Ako naman, nakahiga sa malambot kong kama. Nalulungkot na tinitingnan ko ang konting laman ng phone ko. Kahit, naayos ko ang problema kay Zheng Rui. Pero lumiit ang laman ng wallet ko. Pinakamahalaga ngayon ay paano makakuha ng pera. Mayroon pang halos 1 linggo bago matapos ang laro. Habang nag-iisip akong paano ako kikita ng pera, biglang may notifikasyon ng mensahe sa phone ko. Binuksan ko ang voice message sa group chat ng klase. Biyernes ng gabi sa susunod na linggo, magkakaroon ng annual freshman banquet ang school. Sa event na iyon, kailangang magdala ng bawat bagong estudyante ng isang bagay na kumakatawan sa pamilya nila. Magpapaliwanag lahat. Agad akong napaupo mula sa kama dahil sa gulat. Nakatitig ako sa screen ng phone. Nako, isang simpleng batang lumaki sa mahirap na lugar lang ako. Saan naman ako kukuha ng simbolo ng pamilya namin?
Malalaman agad nila ang totoo. Napayuko ako't nag-isip. Klaro na isang patibong to para sa mga gumaganap lang. Wala pang ganitong patakaran noon sa exclusive school ng mga mayaman. Baka nga naubos na ang pasensya nila. O may napansin na silang kakaiba. Pero anuman ang dahilan, ang mahalaga ay kung paano ko lalampasan tong pagsubok. Habang pabalik-balik akong naglalakad sa pag-aalala, nag-text ulit yung dating hindi kilalang number. Nakita niyang matagal kong tinitigan ang text. Sa huli, pumayag akong makipagkita dahil ito lang ang paraan para magpatuloy akong magkunwaring mayaman. Ito lang ang lifeline ko. Unti-unting dumidilim ang gabi. Dumating ako sa rooftop ng school sa oras na napag-usapan. Di ko inakalang makikita ko ang isang hindi inaasahang tao. Lumapit sa akin si Leng Yuejan. Hinampas ng malamig na hangin ang buhok niya. Tahimik ang gabi. Kahit tunog ng kanyang takong, rinig na rinig ko. Nakita ni Leng Yuejan ang gulat ko. Napatawa siya ng mahina. Bakit? Di mo inasahan na ako ito. Tinago ko ang gulat kong mukha. Inalis ko ang maskara ng pagiging mayaman. Pinakita ko ang tunay na ako. Siyempre, dahil kung kaya niya akong padalhan ng ganun ng mensahe. Alam na niyang lubusan ang pagkatao ko. Kaya walang saysay na magkunwari pa. Pinagmamasdan ko ang maganda at karismatikong Leng Yuejan sa harap ko. Napailing ako. Di ko lang maintindihan. Bakit mo ako tinutulungan? Kinuha ni Leng Yuejan ang jade pendant na may ukit ng Gu family crest. Binigay niya sa akin. Ito ay ang belong sa Gu family. Personal na pendant ng Young Master Gu, pero peke lang ito. Pero para lokohin ang mga spoiled brats na iyon. Sapat na ito, napahinto ako sandali, di ko agad naabot. Kaya hinawakan ni Leng Yuejan ang kamay ko, at pilit na inilagay ang pendant sa palad ko. Tanggapin mo, bilang pasasalamat na noong 0 taon na ang nakalipas. Niligtas mo ang isang batang babae sa eskinita. Halos mamatay ka nun, bago pa matapos ang salita niya. Sumulpot ang mga alaala sa isip ko. Naalala ko agad ang nangyari 0 taon na ang nakalipas. Sa isang makipot na eskinita, kung saan may batang babae na ginigipit ng mga siga. Nung nangyari yon, tumakbo ako agad para tulungan siya. Hindi ko nagdalawang isip tumulong. Pero pareho pa ring mas marami sila. Buti na lang, nakatakas ang bata mula sa mga siga. Pero bugbog sarado ako. Bigla, pinuto ng malamig na boses ni Leng Yuejan ang alaala ko. Nabalik ako sa kasalukuyan. Tinanggap ko ang pendant na binigay niya. Ninisian ko siya ng taos puso. Sandali siyang natulala sa ngiti ko. Na-distract siya ng saglit, pero nagkunwaring walang pakialam at tumingin sa malayo. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Unti-unting lumayo ang tunog ng kanyang takong. Ako na lang ang naiwan, litong-lito sa hangin. Lumapit ako sa gilid ng rooftop. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang pendant. Tapos pinagmasdan ko ang buong school na natatakpan ng dilim. Tahimik akong nangako sa sarili ko. Gagawa ako ng pangalan ko dito. Gusto ko, silang lahat ay titingala sa akin. Sa isang private villa, may nakatanggap ng anonymous package. Pinadala kay Jai Hansao. Naupo siya sa sofa sa living room. Walang kere na binuksan niya ang laman. Puro larawan ni Gumoya na nagde-deliver ng pagkain sa ulan. At iba't ibang part-time jobs. Habang tinitingnan ni Jai Hansao ang mga picture, napangiti siya ng misteryoso. Mukhang marami palang tinatago ang Young Master Gu. Kinabukasan ng hapon, kumatok ako at pumasok sa exclusive lounge ng 4 big tycoons. Sa malaking silid na iyon, si Jai Hansao lang ang nakaupo sa sofa. Lumapit ako sa harap niya. Inilabas ni Jai Hansao ang isang kumpol ng pictures ng mga racket ko. Tinatanong niya ako, ipaliwanag mo nga to, ano ang mga to? Nilabas ni Jai Hansao ang mga litratong to. Di na ako nagulat. Alam kong, hindi matatakasan ang mga yon. Kaya matagal na akong may excuse. Nag-i-experience lang ako. Kasi kung alam mo kung ano talaga ang kailangan ng mga tao, pwede mo silang kontrolin, di ba? Nagulat si Jai Hansao sa sagot ko. Parang ngayon lang niya ako na-appreciate. Lumipat siya sa bar counter at umupo. Tapos itinuro niya ang upuan sa tabi. Malabig ang boses niya. Umupo ka, huwag kang kabahan. Anong gusto mong inumin? Hindi siya lubos na naniwala sa sagot ko. Patuloy pa rin siyang nagsusuri. Tiningnan ko siya ng diretsyo. May klase pa ako mamaya. Bakit mo ako pinatawag ngayon? Hindi lang para sa mga ganitong walang kwentang bagay, di ba? Kung ganun, alis na ako. Sabi ko at naglakad na palayo. Pinatigil ako ni Jai Hansao. Sandali lang, huwag kang mainip. Huminto ako. Natuwa ako sa loob. Alam kong pasado na ako sa test niya. Tinago ko agaw ang ngiti ko. Nagkunwaring malamig ang mukha ko. Tiningnan ko siya sa bar counter. Ano yun? Lumapit siya sa akin na kalmado ang lakad. Inabot niya sa akin ang isang unlimited black card. Kanina medyo bastos ako. Ang card na to, pasensya na. Tinitigan ko ang black card sa harap ko. Pinilit kong labanan ang tukso ng pera. Nagkunwaring galit akong nagtanong. Ano yan, Jai Hansao? Ano ibig sabihin mo? Ang Gu family namin, hindi kailangan ng pera mo. Bigla siyang tumawa. Interesting. Hindi mo ako binigo. Binunot niya ang matagal na niyang invitation at iniabot sa akin. May illegal car race mamaya. May lakas ka bang sumama? Wala akong ekspresyon, pero tinanggap ko ang invitation niya. Pero kinakabahan talaga ako sa loob. Kasi 3 beses pa lang ako nakapasa sa driver's license. Bagong driver lang ako. Pero alam ko, hindi ko pwedeng tanggihan ang invitation na to. Ito ang una kong hakbang papasok sa mundo ng mayayaman. Pag tinanggihan ko, masasayang lahat ng pinaghirapan ko. 10:00 ng gabi, nakasakay ako sa luxury car ni Jai Hansao. Tinahak namin ang masalimuot na kalsadang pabundok. Sumilip ako sa bintana. Mga bangin ang magkabilang side ng daan. Sobrang lalim. Konting mali lang, delikado buhay mo. Di nagtagal. Huminto ang sasakyan sa tambayan ng mga car racer. Pagdating pa lang ng kotse ni Jai Hansao, napatingin agad ang lahat. Tapos, napansin nilang hindi si Jai Hansao ang bumaba, kundi isang hindi kilalang tao. Agad nila akong tinignan ng may curiosity. Sino siya? Bakit siya lumabas sa kotse ni Jai Hansao? Grabe, ang pugi niya. Naglalaway na ako. Di tulad ng gulat ng iba. Napadako ng tingin si Elixia Oze sa akin. Talagang nabigla siya nung nakita ako. Lumapit siya kay Jai Hansao. Bumulong ng tanong, paano kayong naging magkasama? At dinala mo pa siya dito. Si Jai Hansao parang walang pakialam. Walang nararamdaman. Anong problema sa pagdala sa akin sa mundo ng mga aristokrata? Hindi mo ba naisip ang saya nito? Nakita ko ni Lixiao na mag-isa sa gitna. Tila may malamig at noble na aura. Parang hindi bagay sa maingay na racetrack. Tinaas ang kilay. Tama ka.
Talagang interesting. Yakap ni Lixiao ang isang sexy na babae. Lumapit sa harapan ko. Gushoye, bihira kang makita dito. Balita, marami kang gold medal abroad. Paano? Laro ka ng ilang round? Tahimik akong nag-isip. Alam kong hindi ko matatakasan ang sitwasyon. Hindi ko tinanggap ang alok ni Lixiao. Akala niya tumatanggi ako tahimik. Tinuro niya ang kotse sa gilid. Walang kotse. Walang problema. Gamitin mo na lang ang spare car ko. Maganda ang performance nito. Sinundan ko ang tinuro ni Lixiao. Isang makulay na Bugatti, diretso sa paningin ko. Mukhang parang peacock. Ang kotse ay parang kotse ng ibon. Hindi ko napigilang mapangiwi. Kahit hindi ako marunong sa performance ng kotse. Kita agad na hindi okay ang kotse na ito. Malinaw na pahirapan ako ni Lixiao. Sinusubukan niya kung sino talaga ako gamit ang kotse na yan. Iniwan ni Lixiao ang babae sa yakap. Bahagyang yumuko, tinitigan ako. Si Gushoye na sikat ngayon. Hindi ka natatakot, di ba? Tumawa ng malakas si Lixiao. Sumunod ang mga aristokrata sa pagtawa. Habang nahirapan akong magdesisyon, lumabas si Leng Yuejian na nakasuot ng racing suit. Naglakad mula sa lounge. Tinabig niya si Lixiao. Tumayo sa harap ko. Lixiao, hindi ka nahiya sa kotse mong bulok. Ito ay sa pagitan namin ni Gushoye. Hindi mo dapat pinapakialaman ito. Hindi sinagot ni Leng Yuejian ang sigaw ni Lixiao. Tumingin sa akin na may ngiti. Gusto ko rin makita ang skills mo sa driving, Gushao. Ganito na lang, ako na ang magiging navigator mo. Nagulat ang lahat. Ang aking diyosa, si Yuejian. Navigator ng kung sinong baguhan na ito. Magiging navigator. Leng Yuejian, seryoso ka ba? Hindi ito biro. Hindi pinansin ni Leng Yuejian ang mga nagtatanong. Binatak niya ako papasok ng driver's seat. Lumuhod ng maayos ang seatbelt, Leng Yuejian. Tumalikod ako at seryosong tumingin sa kanya. Sigurado ka na ba talaga? Kakakuha ko lang ng lisensya sa pagmamaneho. Hindi ko garantiya ang iyong kaligtasan. Ayos lang, naniniwala ako sa'yo. Matagal ko nang inayos ang espesyal na kagamitan sa sasakyan na to. At nandito pa ako. Ang magandang navigator mo. Kasama mo naman ako, di ba? Nang marinig ko ang sobrang kumpiyansang mga salita ni Leng Yuejian, hindi ko napigilang matawa. Biglang nawala ang kaba ko. Di ko akalaing sa likod ng malamig niyang anyo. Mayabang din pala siya minsan. Handa na ang lahat. Narinig ang putok ng baril. Sumibat ang napakaraming sasakyan parang rocket. Sunod agad ako. Tuloy-tuloy ang tensyon ng karera. Naalala ko tuloy yung karanasan ko sa pagde-deliver para di malate. Sanay akong maghanap ng pinakamabilis na ruta. Parang natural na sa akin. Si Leng Yuejian din, magaling mag-navigate. Sa bawat kurbada, tinulungan niya akong pumili ng tamang anggulo. Dahil sa sabayang teamwork namin, mabilis naming nalampasan ang iba. Nasa pangalawa na kami. 100 metro na lang sa huling liko. Nangunguna pa rin si Lixiao. Kahit anong bilis ko, di ko ma-overtake. Bigla kong narinig ang excited na boses ni Leng Yuejian. Gumoye, magtiwala ka sa akin. Sagadin mo ang gas, lampasan natin sa labas ng kurbada. Sumulyap ako sa malalim na bangin. Tumingin din ako kay Leng Yuejian. Di maitago ang excitement sa mata. Biglang nagliyab ang di maipaliwanag na sigla ko. Parang kumukulo ang dugo ko. Todo apak ako sa accelerator. Narinig kong sumisigaw ang makina. Parang mababasag lahat ng pyesa. Pero ni hindi ako nagduda. Diretso akong tumulak. Sa pag-overtake sa kurbada, ramdam ko, parang kalahating kotse namin ay nakalutang na. Dali-dali kong inikot ang manibela. Pinilit kong ibalik sa daan ang kotse. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Parang lalo pang bumilis, feeling ko titigil na. Baka mamatay ako sa sobrang bilis. Sumigaw si Leng Yuejian ng ubod lakas. Natamaan ang pulang tela sa finish line. Naungusan ko si Lixiao ng 0.01 segundo. Ako ang nanalo. Nagpalakpakan ang lahat. Walang nakapaniwala na tinalo ko ang tagapagmana ng 4 na malaking pamilya, si Lixiao. Huminga ako ng malalim habang nakaupo sa kotse. Naririnig ko ang masiglang sismisan sa paligid. Doon ako kinabahan. Tinanggal ni Leng Yuejian ang seatbelt niya. Hinila niya ang leeg ko ng mahigpit. Ang galing mo. Tama talaga ang tiwala ko sa'yo. Pagkasabi niya, bumaba siya agad ng kotse. Kalma na ang damdamin ko. Bumaba na rin ako. Lumapit si Lixiao na parang nahihiya. Hindi ito bibilangin. Dahil nanalo ka naman ng gold medal sa ibang bansa. Next time, iba na lalaruin natin. Sigurado akong ako naman ang mananalo. Kahit ayaw pa aminin ni Lixiao. Inamin na rin niyang ako na si Young Master Gu. Ito yung mapanganib na hakbang ko. Tama ang naging risk ko. Lumapit na rin si Jai Hansao. Ayos, matapang ka. Excited akong makita kung anong gagawin mo sa opening ng bagong store. Tapos na ang laban. Kanina, ang daming tao dito. Biglang naglaho ang mga tao. Lumuwag ang buong lugar, halos walang naiwan. Ngayong gabi, ang status ko. Hindi lang Young Master ng Gu, isang misteryosong pamilya. Isa rin akong taong tatatak sa isip ng lahat. Simula noon, maraming pamilya na ang nakarinig ng nangyari. Lalo akong naging nirerespeto. Sinimulan ko ang negosyo gamit ang tiwala ng mga mayaman. Lahat sila nag-invest para magkakasundo kami. Ang dami kong kinita. Di ko na kailangan magpanggap na mayaman. Di na ako mahihirapan sa pera. Mabilis lumipas ang panahon. Freshman banquet. Huling gabi ng larong ito ng mga elite. Gamit ang kinita ko sa mga araw na yon. Nagpagawa ako ng napakagandang suite. Daladala ko ang amulet ni Leng Yuejian. May ukit na Gu family crest. Nakasama akong nakapasok sa Bancheto Hall. Mas lalo akong gumwapo sa kasuotan kong elegante. Tiyempong pasok ko, kinuhanan ko agad lahat ng atensyon. Nakita ko ni Tangtang. Agad siyang tumakbo papalapit. Kuya Gumoye, buti dumating ka na. Ang tagal kitang hinintay. May sasabihin ako sa'yo. May sorpresa ngayong gabi. Napatingin akong nagtataka. Di ko alam anong surprise daw niya. Nagsimula ang tugtog. Hinila ako ni Tangtang paupo sa tabi niya. Unti-unting tumahimik ang paligid. Bigla, lumabas ang host na nakagown. Ngayong gabi, saksihan natin ang isang alamat. May nagsasabing siya ay galing sa mahirap. Meron ding nagsasabing taga-sikat siya ng pamilya. Palakpakan natin si Gumoye para sa kanyang speech. Napangiti ako ng pilit. Tumingin sa nag-enjoy na si Tangtang. Anong nangyayari? Di nahalata ni Tangtang na awkward ako. Akin talaga to. Sorpresang inihanda ko sa'yo. Gusto mo ba? Di na niya pinansin ang ayaw kong tingin. Dali-dali niya akong itinulak sa entablado. Sa harap ng makahulugang mata ni Tangtang. Napilitan akong lumapit sa mic. Handa na sana akong magsalita. Biglang namatay ang ilaw sa itaas. Sa likod, sa malaking screen, lumabas ang mga larawan ko nung nagde-deliver pa ako. Napabigla ang mga tao. Yan si Gumoye. Euros, di ba siya ang tagapagmana ng pamilyang Gu? Bakit nagde-deliver siya?
Totoo, si Gumoy siya. Lumitaw si Zheng Rui, matagal nang may sama ng loob. Itinaas ang hawak ng mga litrato at inihagis sa ere. Naglaglagan ang mga larawan. Pinulot ng mga tao, tiningnan isa-isa. Puro lumang pictures ko habang nagpa-part-time. Umiti si Zheng Rui, tagumpay siya. Siya pala ang may gawa nito. Matagal na siyang galit dahil sa issue sa sapatos noon. Palihim niya akong ipinapaimbestiga. Na-discover tuloy niya ang part-time ko. Mga kuhang litrato ko nang nagtatrabaho ako. Takot siyang mapahiya ulit tulad noong una. Kaya ipinadala na lang niya ito kay Jai Hansao. Akala niya, mabibigo si Gumoy at mapapaalis siya. Di niya inasahan, di ako napahiya. Mas lalong sumikat ako. Nainggit si Zheng Rui. Nalaman niyang may pa-surprise si Tangtang para kay Gumoy. Kaya nilagay niya sa malaking screen ang mga larawan para malaman ng lahat ang tunay kong pagkatao. Akala ni Zheng Rui, dito na matatapos ako. Pero naglabasan ang 4 na pamilya bilang saksi ko. Sino nang mag-aakala? Inggit lang yung sinasabi mo laban kay Gumoy. Wala kang karapatan dito. Bakit ka ganyan magsalita? Sumasabat ka pa sa okasyon ng mga freshmen. Paalisin yan. Hinatak siya ng mga bodyguard habang nagmumura. Tinapon siya papalabas ng banquet hall. Nang makita ng lahat na pumrotekta ang 4 na pamilya, naniniwala silang lahat sa akin. Iniisip nila na selos lang ni Zheng Rui ang lahat. Naintindihan ko bigla, kahit na may mga ebidensya, mas malakas pa rin ang salita ng mayayaman. Lumabas ako ng banquet hall. Nakita ko ang 4 na naghihintay. Unang nagsalita si Jai Hansao. Gumoy, formal ka naming inaanyayahan. Pumapayag ka ba? Kakatapos lang ng 12:00. Sumabay ang text sa telepono ko. Tiningnan ko ang cellphone ko. Nasa 100 milyon na ang balance. Napangiti ako sa kasiyahan. Tumayo akong taas noo sa harap ng 4 na tagapagmana. Ito na ang di bagong simula, kundi ang aking panibagong buhay.